Ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa aklat ni Nehemias, Kapitulo 2, mga talatang 13 hanggang 18. Ating pong basahin ang mga talatang ito. Okay? Nehemias, Kapitulo 2, mga talatang 13 hanggang 18. Ang nagsasalita po ay si Nehemias at ganito po kanyang sinasabi, "Gabi pa nang lumabas kami sa pintuang lambak, dumaan kami sa bukal ng dragon patungo sa pintuang labasan ng basura. Pinagmasdan ko ang gibang-gibang buog ng Jerusalem at ang mga pintuang nitong sunog. Nagpatuloy kami sa pintuang patungo sa bukal hanggang sa bukal ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyang kong hayop. Kaya tinuntun ko ang lambak at patuloy kong pinagmasdan ang buog ng lungsod. Madilim pa rin nang kami pumasok sa lungsod sa pintuang aming nilabasan. Nakabalik akong hindi namamalayan ng mga pinuno sa lungsod, kaya hindi nila alam kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Kahit sa mga Hudyo, mga saserdote, mga maginoo, at maging kanino man ay wala akong pinagsasabihan ng aking gagawin. Ngunit sinabi ko sa kanila pagkatapos, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo, itayo nating muli ang buog para Okay, saan na tayo? Kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayang, wasak ang Jerusalem at sunog ang pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo, itayo nating muli ang buog para hindi tayo malagay sa kahihiyan. Sinabi ko sa kanila kung paano ako kinalingan ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, magsimula na tayo ng paggawa. Ang tugon nila, kaya masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Napakaganda po ng mga talata nating binasa. So ang ating pong pinag-usapan ay patuloy po sa pagbabalik sa kabanalan. The restoration of holiness. Ito pong pangapat na tape natin sa paksang ito. So if you are interested po sa topic na ito, kayo po mag-avail sa ating tape ministry. Now we have been talking about the first verse of verse 13. Ito po ang ating patuloy na pinag-usapan, ang unang talata na ating binasa. Na sinabi ang mga muog o mga pader po ng syudad ng Jerusalem ay sira, wasak, at ang pintuang bayan ay tinupok ng sunog. Kung inyo pong binasa ang kasaysayan nito, ang dahilan ng pagkawasak ng pader at pagkasunog ng pintuang bayan ay dahil sa pagsalakay ng mga banyagang bansa na malapit sa kanila. Sila'y sinalakay. At ang mga naninirahan sa syudad na ito ay ang mga remnants. At siya, si Nehemias, 10 ng kanyang makasamang Hudyo, ay dinila ng Diyos sa pabor po ng hari na para muling itayo ang buog ng Jerusalem. So, dito isinaysay ni Nehemias ang kanyang unang ginawa nung siyang unang makarating sa syudad ng Jerusalem. Kaya, ating pinag-usapan sa nakaraan ng mga linggo, ang unang talatang ito, verse 13, ang mga muog ng Jerusalem at pintuang bayan ay wasak at tinupok ng sunog. Ano po itong sinasabi sa atin sa kasalukuyan bilang isang iglesia? The Lord is saying to us, to the church, the Lord's body, sa katawan ni Kristo, na ang kanyang iglesia ay nasa parang in a mess today, nasa isang kaguluhan. Ito ay nasunog sa pamagitan ng paghukom at paghahato ng Diyos, sapagkat judgment must begin at the house of God. It's burned with fire dahil sa kasalanan.
At sa akin pong palagay, wala mang isa sa atin ang hindi po sasang-ayon sa akin sinabi. Kung ating po titignan ang kondisyon ng Kristiyanong Iglesia sa kasalukuyan, sa ating bansa, sa ating syudad, at sa ibang mga bansa, okay? Some of the churches in the Iron Curtain countries, sa ilang pong mga bansa, na kung saan po pinagbabawal pangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, akin pong palagay sila po ay mas malalakas, okay? Kung hindi pong babasahin ng ilang mga reports doon sa China, sa Russia, akin nakita na mas malalakas ang mga iglesia kesa sa mga democratic nation churches na atin nakikita sila ay sira, wasak, at ang patutuo has been ruined. The testimony, the witness has been ruined. Nasira, nawasak. If you will make a survey today, alos makikita mo ang patutuo ng Kristiyanong Iglesia ay sira at wasak. Kung niyo mapapansin, there are a lot of ministries. Napakaraming mga ministeryo, kalat ngayon. Sa daan, merong nangangaral, kumokolekta ng pera sa pangalan ng Panginoon. A lot of ministries, mga paglilingkod, all over the place natin nakikita. But there is a difference between witness and ministry. Subat meron pong malaking pagkakaiba ang paglilingkod sa patutuo. Ang tanong, what is the difference? Ano po ang pagkakaiba sa paglilingkod at sa patutuo? A ministry, ang isang paglilingkod o tinatawag nating ministeryo, ay ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, whether in the Lord's will or not. Ito mga taong naglilingkod sa pangalan ng Panginoon, sila ay nasa kaloob ng Diyos o wala. Yun ang tinatawag nilang ministry. They do religious things. Maraming mga tao ngayon, gumagawa ng mga relihiyosong mga bagay. At sa ating bansa, at sa ibang mga bansa, marami tayong mga relihiyosong mga gawain na ginagawa. But a testimony, ang isang testimonyo is when you reveal to people the person, the plan, the purpose, and the eternal goal of God. Yan po ang testimony. Yan po ang patutuo. Kapag iyong ipinapahayag sa mga tao ang persona, ang plano, ang layunin, ang walang hanggan o nilalayo ng Diyos sa sangkatauhan, ang kanyang pamamaraan, His ways, His person, what is He really like? Kung ano, sino siya talaga. Yan po ang testimonyo, yan po ang patutuo. So we have a lot of ministry. Marami tayong mga gawain sa ating bansa. Subalit wala tayong laging maliwanag na nakikitang testimonyo ng katuwiran ng Diyos na dapat ipahayag ng iglesia. Kayo ba'y sumasangayon doon? The people have a false idea of God. Ang mga tao, meron po sila mga maling ideya at kaisipan patungkol sa Diyos. Ang isipan ng marami ang Diyos ay isang magandang lalaki na nandiyan sa itaas. God is not a nice guy. Ang Diyos po hindi siya isang magandang lalaki. He is not na gaya na pinipicture ng maraming larawan sa isang matanda na nandoon sa itaas. God is not like this. He is a spirit. Ang Diyos ay isang espiritu. Kaya makakabuti po sa atin na tayo dapat manginig sa Kanya. Okay? One of the reason, isa po sa mga dahilan, bakit marami mga Kristiyano, marami nagsasabing mga Kristiyano gumagawa po ng mga kalokohan na mga bagay dahil po we have lost the fear of God. Naalis na, nawala na ang takot sa Diyos. And that is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, iyan po ang pasimula ng karunungan. Akin napansin maraming mga tao kahit na mga Kristiyano. Thank God that they have the wisdom. They are very good in academics. Ang kanilang mga grades sa eskwela flying colors. Subalit ang wisdom na binibigyan ng Panginoon ay kakaiba. Thank God sa mga nag-graduates. Subalit ang mga bagay na sinasabi ko sa aking mga anak,
hindi yan ang tunay na karunungan. Ang karunungan ay kapag nalaman mo ang tama at mali. When you can discern between good and evil. When you do the will of God. Kapag nagagawa mo, nakikita mo ang kaloob ng Diyos. Whatever the cause and whatever the result. And that is the wisdom that is from above. So, ang nangyayari ngayon, we don't fear God anymore. Nawala na ang takot sa Diyos. Kaya marami sa mga Kristiyano gumagawa ng mga kalokohan. They behave foolishly. Kaya sinasabi po ng Bible, the Bible commands us to work out our own salvation with fear and trembling. Yan ang utos ng Diyos, ng salita ng Panginoon, na ating pagtrabahuin ang ating kaligtasan sa pamagitan ng takot at na may pakikinig. Hindi po na may pandaman ng seguridad, sabagat po ang aking nakikita ngayon sa evangelical spirit, there's a false sense of security. Meron pong maling pandaman ng seguridad sa evangelical spirit na lalo sa mga katuruan. Dito ay naghahari lalo na sa doctrine ng eternal security. It is not of God. So we want God to return His fear to us. Itong ating dalangin. Na dalangin natin sa Diyos na ibalik niya ang kanyang takot sa atin so that we may be wise para tayo maging marunong sa nais ng Diyos. At ang sino man pong tao na nakuha sa kamay ng Panginoon at kanilang nasumpungan ng Diyos, alam nila, they know that God has to be feared. Ng Diyos ay kailangang katakutan as well as love. Hindi lang katakutan, kundi kailangan natin siya mahalin. Hindi, not just revere o yung igalang, but He has to be feared. Kailangan natin siyang katakutan. Kaya kung hindi natin siya kinakatatakutan sa ating mga buhay, if you don't fear God, ang dahilan because you have never met God in your life. Hindi mo pa nasumpungan ng Diyos sa inyong buhay. You know Him here, but you have never met God in your life. So, ang nangyayari po, ang mga pader, ang mga muog, ang pintuan ng kaharian ng Diyos ay nawasak. The devil can come in anytime he wants. Ang demonyo ay nakakapasok sa oras na kanyang gusto, gaya ng kanyang ginawa sa prosperity movement, sa faith movement, ngayon na kanilang tinatawag the Dominion Kingdom, na sinasabi sa ang Dominion Kingdom na ito na katuruan, na sinasabi kailangan ngayon sa ating sa mga dating na panahon, lahat ng mga leaders, mga pinuno, mga presidente, kailangan mga Kristiyano, kailangan pahiralin na natin ang kaloob ng Diyos dito sa lupa sa ating kapanahunan. Alam niyo po, this is the Dominion Kingdom theology, and we know this is not of God. Gaya na nga sinasabi, bago dumating yung totoo, meron ginagawa ang ating diablo na imitation, o sinasabi natin na kanyang ginagawa para kaagad niyang malinlang ang mga tao. Deception. His kingdom will come, but not today. The kingdom is being built within. Ang kanyang kaharian ay tinatayo ngayon sa loob bago magkaroon ng external kingdom. Okay? So, siya ngayon nakakapasok dahil ang mga pader ng kaharian ng Diyos ay wasak. Satan can move right in and people don't know the difference. Ang mga tao hindi nila nalalaman. Ang mga binanal ng Diyos, they don't know the difference. Hindi nila nalalaman ang pagkakaiba. They swallow everything. Kanilang nilalamon ano man ang dumating. They swallow it all. Okay? Kanilang nilalamon ng lahat. Ang dahilan po sabagkat ang mga pader, ang mga muog at pintuang bayan ay sunog sa paghuhukom ng Diyos. And people don't know the difference. Atin pong pinag-usapan ang taong ito, si Nehemias. We're talking about this man, Nehemiah. At ay iba pong mga Hudyo na umalis po sa kanilang kalalagayan doon sa palasyo sa Babylon, at sila po ngayon ay patungo sa Jerusalem. At alam niyo po mga taong ito, si Nehemias, 10 ng kanyang mga sama, they left the comforts of Babylon. Kanilang iniwan ang maginhawang pamumuhay doon sa Babylon. They are comfortable in Babylon. Alam po ninyo, itong kanilang kalagayan.
iniwan ang ganitong buhay. They have been there for almost 2 generations. Halos po nanatili sila sa Babylon ng halos 70 taon. As Jews always will, kung niyo po napapansin, halos ito ang lumilitaw at nangyayari sa kanilang mga buhay. Habang sila nandoon, they became influential. Naging influential po sila. Sila naging taong mga may kayamanan, a people of wealth. Sila naging mga taong na may mga ari-arian, a people of property. Mga taong nagkaroon ng mga responsibilidad doon sa kaharian na yon. God always blesses them, ang mga Hudyo. Lagi po sila pinagpapala ng Panginoon saan po sila roon. And I guess God will always and shall bless them. And so, to go back at magbalik po doon sa isang sira, wasak na lugar, o sinasabi natin a desolate place, isang lugar na pinabayan, isang lugar na disyerto, isang lugar na kung ating masasabi na ang mga tribo ay kalat-kalat. Ang ibig mong sabihin nito, it meant to lose all their comforts. Mawalang lahat ng kalang ginhawa o kaginhawaan ng kalang buhay. Iniwan ang very educated, very well-skilled culture. Etong kanilang iniwanan doon sa Babylon. Iniwanan nila sa mga edukadong mga bayan o mga tao, napakausay na kultura. They left the comforts of life. Much more so, tingnan po natin, magbabalik sila, iniwan ganitong kalagayan at ngayon magbalik sa isang desert area sa Jerusalem, all burned down and broken down, ang kanilang mga muog. Kung inyong isipin, walang pag-asa sa kanilang pupuntahan. And these people did that. Ang mga taong ito, si Nehemiah, 10 ng kanyang mga kasama, about 25,000 Jews, ang umalis sa ganitong kalagayan. They love the comfort. So, mga kaibigan na po sinasabi ko, so it is thus na dapat po natin gawin, mga kaibigan, na kailangan na sa ating buhay na ito, huwag tayong gaanong sumandal sa kaginhawa ng ating mga buhay. Andiyan ba kayo? Sapat aking nakita, people will not go. Ang mga tao ay hindi alis. Isa sa mga number 1 enemy ng gospel is the comfort and convenience. Nandiyan ba kayo? Some people will not go. Ang hirap po mga Hudyo ay ayaw po nila magbalik at maniran sa Israel. Dahil po, wala pong mga supermarket doon, wala pong mga ganda mga facilities nila doon, mga kagamitan at kaluwagan na kung saan sila tinapon ng Diyos sa nakaraan na mga dekada. Walang pera doon, walang trabaho sa Israel. Subat alam po ninyo, ang mga pioneer, yung po mga taong unang naniran, nagtayo sa bansang Israel, pasimula bago 1948 and onward sa mga sumusunod na mga panahon, they gave up much, ang mga pioneer na ito. Marami silang ibinigay, marami silang iniwanan. Sila po ay nagbanat, sila po ay naghukay sa mga mabuhangin na lupa. Gumawa po sila ng tubigan. And sila po ay nagdulot ng parang buhay doon sa disyerto. At ngayon po, kung yung titignan, ang bansang Israel is a prospering nation. Isang bansang sumasagana. But it cost people. Merong binayaran ng mga taong ito, lalo na mga pioneer. They came from Europe. They came from America. And these people are not ordinary people. They are scholars. Yung mga pioneer, mula sila sa Europa, mula sa Amerika, at sila nagbalik sa kanilang lupang bayan. At doon, ang mga taong ito, yung mga scholar po sila, mataas ang pinag-aralan, at kinuha ang kanilang mga individual shovels, ang kanilang mga pala, at sila nagbanat, at sila po ay nagtrabaho sa ilalim ng mainit na araw. Comforts, physical comforts, kaginhawan, yan ang halos hinahanap ng marami sa atin. Convenience, kaluwagan, ganyan ang aking nasabi, is a deadly enemies of the gospel. And if God calls some of us in here, kung ang Diyos ay tinawag ang ilan sa atin na nandito sa gusaling ito, to go behind the iron curtains, na tayo magpasok at maging misyonaryo
sa mga bansang ipinagbabawal ipangaral Ebanghelyo gaya sa China, sa Russia, at sa mga Muslim countries, o dyan sa Mindanao, o dito lang sa ating kapaligiran, sabagat napakaraming nasyon na, dito sa Angeles. I mean, these are the group of people. Okay? Meron na marami mga Muslim natin dito, mga kapatid natin. In the days to come, kung tayo tatawagan ng Panginoon, saan man niya nais niya tayong dalhin, maging malapit o malayo, I think God will make a way. Ito pong aking pananampalataya. Sabi pong kadalasan sa Hong Kong, sa kabila meron ng malapit ng takeover, handover ng Hong Kong sa mainland China. I think God will open the door, okay? Parang kanyang ebanghelyo ay maipangaral. And God will send people to their martyrdom. Ang ilan, hindi natin ilang sa atin, dadal ng Diyos para sila ay maging bayani at maging martir para sa Panginoon. But when God opened this nation, I believe it's going to, everything, kapag ito'y kanyang ginawa, hindi lahat ay magiging convenience at lahat ay magiging maganda sa inyong paghayo. Maging malapit o malayo. Kasi pumisan, ang iniiwasan ngayon, meron tayong mga missionary school ngayon, tinitignan, ini-screen, gusto nyo meron panawagan ng pagiging misyonaryo sabagat ang ilan gustong lumabas para maging tourist. Para makita, mamasyal. Hindi po yan ang ganitong sinasabi kong panawagan. You've got to live the comfort and convenience and securities and well-ordered existence. Yan dapat nating iwan. Kailangan iwan natin kakinahawan, ang kaluwagan, ang seguridad, ang maayos nating kapaligiran, and go and live in a much primitive circumstances. At tayo mamuhay at yumaw, okay? At pumunta at mamuhay sa isang mas na ating masasabing unang mga panahon na kalagayan na pamumuhay. Can you bear that? Kaya ba natin yon? So, kung hindi po natin magawa ang ganitong kalagayan, alam po ninyo, hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at hindi natin magagawa ang kanyang kalooban. We cannot do it. The Bible commands us. Inutusan po tayo ng Diyos sa kanyang salita, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Magbata tayo ng pagtitiis at kahirapan bilang mabuting sundalo ni Hesus Kristo. And that is not there just to fill up space. It means that. Yan is sinulat at hindi nalagay sa Biblia para lang malagay doon. No. Kung yan ang sinabi ng Panginoon, yun ang kanyang tunay at nais na mangyari sa ating mga buhay. So, sa lahat po ng inyong mga plano, sa inyong mga bahay, okay, sa inyong mga loan ninyo, gusto nyo lahat ay maging perfect, ang inyong mga financial na kalagayan, okay, everything na inyong pinaplano, remember, you must be ready to serve God. You must be ready to serve God. Dapat tayo maging handa na paglingkuran ng Diyos. Kapag dumating na ang timing ng Panginoon, ang oras ng Panginoon, okay? Nung dumating ito sa mga Hudyo, para sila'y magbalik sa Jerusalem, God made it clear. Ito'y ginawa ng Diyos na maliwanag na kanilang makita, na kanilang nais ng Diyos na kailangan na sila magbalik sa Jerusalem para muling itayo ang muog at ang pintuang bayan. At marami at libo-libo sa kanila ang umalis. At ang kanila pong paglalakbay, ito po ay mapanganib, it was perilous, at napakahirap po para kay Nehemias, para pangunahin ng mga taong ito. Alam po ninyo si Nehemias? Si Nehemias po ay isang cupbearer ng hari. Mataas ang kanyang posisyon, but Nehemiah left a very fine position. Iniwan niya ang ganitong napakagandang posisyon niya. He had everything, kung sasabihin po natin. Taglay na niya ang lahat ng mga bagay. Ngayon tayo sa atin, inaasam na natin ang ganitong mga kalagayan at marami mga bagay. Pero ang tao ito, gaya ng ating nakakita sa aking pangangaral sa nakaraan ng mga Sunday, yung dalawang mag-asawa, they had everything but they went to the basic. And that is wisdom. Meron ganito mga panawagan ng marami sa atin. He had everything and he went. At siya po ay pumunta doon at sinunod ang panawagan ng Diyos. At ano kanyang naabutan? Sa una ba? Napakaganda bang banyo o CR ang kanyang naabutan? Ang kanyang hinarap ay napakaraming mga problema.
Hindi lang po sa kultura, kundi sa kanyang mga kaaway, si Sanballat, si Tobias, and all those kind of people na nandoon na laban at salungat sa mga Hudyo. At hindi lang yun, ang kanya pang naharap ay sa mga Hudyo mismo ay nagkaroon siya ng mga problema. Ano pong sinasabi nito sa atin? Which means, listen. Ano pong sinasabi nito sa atin? Kapag ikaw ay lumabas, kapag ikaw ay gumawa ng anuman, do something for God. Listen, kapag meron kang ginawa para sa Diyos, do not expect appreciation. Huwag kang maghintay ng anumang pasasalamat. Huwag kang gagawa at anumang iyong ginagawa, huwag mong gagawin para sa tao. Hindi po natinig yun? Anuman ang iyong ginagawa, anuman ang iyong gagawin, huwag mong gawin para sa mga tao. Kasi po minsan ang ganito mga asal ng mga missionary, ginagawa ko ito para sa mga kahabag-habag na mga sanggol. Dahil sa bansang ito ay kabag-habag. No! We're not doing that, and that is not the reason why we're doing anything. If you do, okay, kapag ito po yung ating ginawa, na gawin natin ganito mga bagay para sa mga tao, alam niyo po nangyayari, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang napakahinang pundasyon. You do what you do for God. Iyon po ang dapat natin gawin. Ginagawa mo ang mga bagay nito sapat ginagawa mo para sa Diyos, and you expect nothing in return. At wala kang inaasahan na merong magbalik sa iyo anumang bagay. You expect nothing in return. Nothing. Okay? If people are kind to you, praise the Lord. Sa kagandaan loob na ginagawa mo kalooban ng Diyos, naging mabuting loob ang mga tao sa iyo, praise the Lord. Yun ay karagdagan para bang gravy sa isang mashed potato para sa atin. But don't count on it. Okay? Huwag kang magtiwala doon sapagkat yung mga tao mismo na ipinaglilingkuran, kung ikaw ay pahintulutan ng Diyos na lumabas o maglingkod anuman sa kaparaan na nais niya, baka pwede silang bumaliktad laban sa iyo. So if you do that, so ito'y nangyari sa iyo, kung ang taong pinaglilingkuran mo ang mangyayari, you are what? Nasa isang mahinang pundasyon. But if you go and do for God that and for God alone, wala pong problema. If your roots are in God, there's no problem. Okay? Walang problema. Bumaliktad man ang mga tao sa iyo. Sapagat you did not come up there to serve people anyway. Amen? Hindi tayo pumupunta saan mo tayo nais padala ng Panginoon o gumagawa sa anumang gawain para sa mga tao. Tayo ay naglilingkod. You came there to do God's will. Amen? Nandun tayo para gawin ang kalooban ng Diyos. Napakagandang asal po yun, hindi ba? Nandun tayo para gawin ang kalooban ng Diyos. So when you give up your comfortable way of life, kung ilan sa atin may ganitong panawagan, kung ating pong isnuko ang ganitong maginhawang pamumuhay, okay? So, ang ilan po, baka tatawagan tayo ng Panginoon sa ganitong bagay at kayo aalis at maniniran sa mga lumang mga kalagayan. So, ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, don't expect any thanks from anybody except Jesus Christ our Lord. Amen? Huwag kayong maghintayin na anumang pasasalamat maliban lamang sa ating Panginoong Yesu Cristo. Don't go out for the poor, huwag kayong lalabas o anuman, etc. Kung kayo maging misyonaryo o anuman na ating ginagawa. Go out to serve Jesus, and Jesus will be your reward. Lumabas ka para kay Jesus, maglingkod ka para kay Jesus, at si Yesu Cristo ang iyong gantimpala. Hallelujah for that. Amen? Siguro napakaganda ng mga gawain kung ganitong lahat ng ating motibo. Amen? And if you get killed, kung ilan sa inyo, okay, o ang iyong mga kamag-anak ay naging misyonaryo, ay namatay doon, saan siya pinadala ng Panginoon? Thank God for that. Nandoon na sila sa kalwalatian. Amen? They pass on to glory. And remember that there's such a thing as a martyr's crown. Meron pong korona naghihintay para sa mga ganitong tao na magiging martir para sa Panginoon. And remember, listen to this, the Lord knows those who are serving Him and loving Him. Alam po ng Panginoon, yung mga taong naglilingkod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. So, ano pong ating nakikita dito?
They had a work to do, hindi ba? Meron silang trabaho na dapat gawin. Ang mga tao nagbalik na ito, mga Hudyo. So, ang ginawa po ni Nehemias, hindi po siya dumating doon sa Jerusalem para pagmasdan ng isang napakagarang templo o isang maayos at umaandar na kultura o anumang mga bagay na magandang mga bagay na kanyang inaasahan. He came into a mess. Ito ang kanyang naabutan. Isang malaking kaguluhan. Kung inyo pong pagmamasdan, sinasabi ng marami at nakikita ko po sa ilang mga clippings, ang Jerusalem sa kasalukuyan, inyo pong mapapansin, we see the mess na iniwanan po ng mga nakaraan na mga pamamahalaan o gobyerno. At wala pong sapat na pera para po damputin ng mga bato, itayo, at gawin itong maganda. Napakarami pong trabaho ngayon na kailangan doon. At sa mga araw ni Nehemias, ang ibig po sabihin, that's work. Yun po ay trabaho. At kung tayo po ay pupunta doon, at pupulutin ng mga basura na nandoon, lalo na po doon sa Mount of Olives, sa City of Jerusalem, mayroong mga bato, mayroong mga lata, mayroong mga basura, etc. na tinapon. Kahit po sa ganitong syudad, ang ibig po sabihin, yun po ay trabaho. Yun po ang kalagayan ni Nehemias na kanyang aabutan. So, ang ating pong dinidin dito, we have been talking about the concept of work. Ang kanilang pag-uusapan dito at ating pag-uusapan ay ang konsepto ng trabaho. Sa Revelation 4:7, ang apat na muka ng cherubim ng kalulatian, the four faces of the cherubim of glory, one was an ox. Ang sa mukha po ng cherubim na ito, ang cherubim na ito, meron po siyang apat na mukha. Ang isang mukha po ng cherubim na ito ay isang mukha ng kapo o guyang na baka. The four faces of the cherubim of glory are speaking of the image of God. Ang sinasabi po ang wangis ng Panginoon. Ang apat na mukha po ng cherubim ng kalulatian na ito ay una ang agila, ang baka, ang leon, at ang tao. These are the four faces. So in the ox, okay, sa isang guyang baka, na bahagi natin, that is part of us, ay kumakatawan sa trabaho at sakripisyo. It represents works and sacrifice. That is a part of us. It represents work and sacrifice. Sa nakaraan ng mga linggo, ating po napag-usapan ng tatlong aspekto po ng ating katubusan. We have talked about the three aspects of redemption. Ano po ang three aspects ng redemption na ito? Justification, sanctification, and what? Consecration. Ito po ang tatlong aspekto ng ating katubusan. Listen, ito po yung ating bahagi ng ating pag-aaral. Ang justification, okay? Sanctification and consecration. Lahat ng yan ay kailangan natin. Ang nangyayari po ngayon ay mali po ang combination sa ilang mga tao. Listen, ang ilan you can be consecrated, but not be justified and sanctified. Ang ilan po ay tinalaga ang kalang buhay sa paglilingkod, pero hindi sila pinawalang sala at hindi sila nagpapakabanal. At ito nakikita sa mga taong nandyan po sa labas, naglilingkod. They have never met Jesus. Hindi nila nasampungan ng Panginoon at hindi sila banal. Ang ganito pong karaniwang kombinasyon, lahat ng kombinasyon ay kulang. Okay? But the proper aspects of God is to have them all. Ang tamang at wastong pong aspekto ng Diyos na kailangan nating maipahayag sa ating buhay ay kailangan ipahayag natin, ipakita natin ang tatlong bagay na ito. Pinawalang sala tayo, pagkatapos pinawalang sala tayo binabanal, at pagkatapos po noon, tayo po itinatalaga. Nandiyan ba kayo? Yan po ay dapat makita sa atin. Tayo po ay pinawalang sala sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kayo ba naniniwala doon? Tayo pinawalang sala. We're justified by the blood of Jesus. At napakarami pong mga tao nagtatangkang mamuhay na masang malinis na buhay, gumawa ng mabubuting mga gawa, pero hindi po sila nakakarating. Meron po mga tao na gusto nila kusang loob na magtrabaho na napakatindi at mahirap, but they do not want to come
ayaw po nilang lumapit. Ayaw nilang tanggapin ang kaligtasan sa pamagitan ng dugo. Naalala ko pong isang tao, nagsabi po ng ganito sa isang pastor. At ang tao pong ito nagsabi ng ganito ay sinabi niya, ay siya po isang hard worker. Kung magtrabaho po talagang nagtatrabaho. At siya po'y kusang gumawa ng anumang bagay. He is willing to do anything. But this individual said, ito pong kanya sinabi, alam ko yung sinasabi patungkol sa krus. Alam ko ang bagay na yan. Pero sabi niya, hindi ko pwedeng ibaba ang aking sarili. I cannot humble myself. Ito po ay isang tapat na individual na kanya sinabi, hindi ko pwedeng ibaba ang aking sarili, tanggapin ang dugo ng krus. Alam po ninyo mga kaibigan, kung ganito ang ating asal, there is no amount of works in the world. Wala mang anumang trabaho at gawa na ating gagawin na hindi sapat. Gawin natin man ang magagawa natin sa buong sanglibutan ito, hindi tayo makakarating sa nais ng Diyos. The way to God is Jesus Christ alone. Ang daan patungo sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. When you come to the blood, kapag tayo lumapit sa Diyos, sa pamagitan, tayo lang makakalapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sabagat without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Then God, ang Diyos, kaya nga ginasabi, God is not a person. Ang Diyos ay hindi isang tao. Kung ang Diyos ay isang tao, hindi, if He was a human being, hindi niya hilingin ang dugo, hindi ba? Kung ang Diyos ay isang tao, He will not require blood. Hindi mo po sasabihin, at alam po, hindi po, you don't require blood to be a peace. Hindi po natin kakailanganin ang dugo para po mapalubag ang iyong loob. Iyan ba'y kailangan nyo? Iyan po ay gusto ninyo para tayo mapalubag loob? Kailangan natin isang dugo? Halimbawa po, ang iyong mga anak ay gumawa ng mali. Ihilingin ba natin sila na magsakripisyo? Hindi yun, no? Hindi natin sasabihin sa kanila na, oy, lumabas ka na ako, nagkamali ka. Pumatay ka ng hayop, sapat gusto ko ay ang dugo. Para yung sense of justice ko ay maapis. Para yung pandaman ng aking katarungan ay mapalubag-loob ako. Umalis ka sa aking harapan. Maghandog ka muna. Yan ba hiningi ng Diyos sa atin? Yan ba ating hingin sa ating mga anak? Kapag sila'y nagkasala laban sa atin? I need blood. Yan ba ating sasabihin? Because my sense of justice has been disturbed. Nang aking pandamang ito ay nagambala. Hindi po natin hinihingi ang ganitong blood offering. But God is not a human being. He is a what? A spirit. Siya ay isang espiritu. And in order for Him, for His sense of justice to be restored, yung pong kanyang ganitong pandaman ng katarungan para ito'y mapanumbalik sa Kanya, He requires blood. Kailangan niya ang dugo. Kaya sa unang panahon ng mga Hudyo, naghahandog sila, ang pampalubag-loob ay ang dugo ng mga hayop. Subalit ito ay anino lamang ng gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo ng Kalbaryo, ang buhay ay nasa dugo, yan ang kabayaran sa ating kasalanan. Yan ang nagpalubag-loob, yan ang nag-propitiate at nag-appease sa galit ng Panginoon laban sa ating mga kasalanan. So now, sana po nakakatulong ito na ating makita. Ang nangyayari po kasi, we get too familiar with God and we don't understand. Ngayon, mga Kristiyano, they know the ways of the church at maraming mga bagay na kanilang nadinig, mga salita, naging familiar na sila sa Diyos. Sinasabi mo pa lamang, alam na nila, kaya ayaw na mag-attend. Alam mo, nabasa ko na yan. Alam ko na yan. Hindi ganyan yan. Okay? Meron ganito. We get too familiar with God. Jesus, we begin to understand. Si Jesus ay unti-unti natin siyang naunawan. But not God Almighty. Hindi pong makapangyariang Diyos. It requires blood to be appeased. Inihingi niya ang dugo para siya ay mapalubag ang kanyang loob. And to be justified in God's sight. Para tayo mapawalang sala sa harap ng Diyos, kailangan natin sumampalataya at tanggapin ang dugo ng Panginoon. That is to say, that God is satisfied. Para gusto natin pumasiya ng Diyos sa atin, we must accept the blood
Iyan ang una para tayo pawalang sala ng Panginoon. Amen? The person who's justified is the person who satisfies God. Ang isang taong pinawalang sala ay isang taong binigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Si Abraham was justified in God's sight even though his behavior is not always perfect. Ito po si Abraham. Hindi tayo pinapawalang sala sa mga gawa natin. Gaya ni Abraham, gaya ng ating nakita, siya pinawalang sala sa harapan ng Panginoon, kahit ng kanyang mga asal at mga gawa hindi ganong ganap. He was justified. Justification comes on the basis of the blood atonement. Ang pagpapawalang sala po natin ay dumadating lamang doon po sa pagtubos ng dugo ng Diyos atin. And there's no other way. There's no other way that man can please God other than by the blood. That is how God is satisfied, propitiated, as the Bible calls it, a peace. So ang mga spiritual ay naunawaan po na ito ay totoo at kanilang tinatanggap. So ako po naging doctrinal sa bagay na yon. These are the three aspects of our redemption: justification, sanctification, and consecration. Kaya ito po yung ating pag-uusapan pa para ito ay lalong maging maliwanag para sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.